Alam mo ba kung ano ang pinakamahirap pag-usapan pero pinakaimportanteng bagay sa buhay ng mga Pilipino? Ito ay ang pera. Araw-araw natin itong pinagpapaguran pero madalas hindi naman natin alam kung saan ito napupunta. Marami ang gigising ng maaga, babiyahe ng malayo, magtatrabaho ng higit 8 oras at pagkatapos ng lahat ng iyon, pagdating ng sweldo, sa isang iglap lang ay ubos na kagad ang perang pinaghirapan. Nakakapagod, di ba? Parang paulit-ulit na lang. Pero bakit ganon? Bakit parang hindi natatapos ang paghabol natin sa pera? Ang totoo, hindi naman talaga pera ang problema. Ang problema ay kung paano mo ito hinahawakan, iniisip at ginagamit. Marami ang naniniwala na kapag tumaas na ang kita nila, mawawala na ang problema nila. Pero kahit madoble o matriple ang sweldo mo ngayon, kung pareho pa rin ang ugali mo pagdating sa pera, pareho lang din ang resulta. Para ka lang naglalagay ng tubig sa timbang may butas, kumikita ka nga pero wala kang naiipon. Kaya sa video na ito, kung gusto mong umasenso, hindi mo na kailangan maghintay na kumita pa ng malaki para umasenso. Ang kailangan mo lang ay baguhin ng paraan kung paano mo hinahawakan ang pera mo ngayon. So ready ka na ba? Tara simulan na natin. Una, hindi sa laki ng kita nasusukat ang yaman mo. Marami ang nagsasabi na ang sukatan ng tagumpay ay kung gaano kalaki ang sweldo mo. Pero kung ang lahat ng pera mo ay dumarating, then umaalis din kagad, ano ang silbi ng laki ng kita mo? Walang saysay ang mataas sa sahod kung pareho pa rin ang lifestyle mo. Gastos dito, gastos doon, tapos sabay buntong hininga pagdating ng petsa de peligro. Ang tunay na sukatan ng yaman ay kung gaano karaming pera ang natitira sa'yo pagkatapos mong gastusin ang lahat ng kailangan mong pagkagastusan. May mga taong simple lang na kumikita dahil marunong sila magtabi at magplano, kaya mas maayos ang buhay nila kaysa sa mga taong may malalaking sweldo pero walang plano. Ang sikreto ay hindi kung gaano kalaki ang kinikita mo, kundi kung paano mo pinapatakbo ang perang iyon. Ang taong marunong mag-ipon, kahit maliit lang ang simula, ay mas malaki ang tsansa ng long-term success kaysa sa mga taong magastos at walang naiipon. Kaya simula ngayon, huwag mo nang tanongin kung magkano ang kinikita mo. Tanungin mo kung magkano ang kaya mong itabi. Ang pangalawa, ang pera ay hindi para gastusin lang. Kung tutuusin, hindi mahirap kumita ng pera. Ang mahirap ay kung paano mo ito ima-manage. Marami sa atin ang natututong kumita pero hindi natututong mag-manage ng pera ng tama. Pag dumating na ang sweldo, unang papasok sa isip ay kung ano kagad ang bibilhin ko. Pero hindi dapat ganon. Ang pera ay parang halaman. Kung hindi mo ito aalagaan, mamamatay ito. Kaya kailangan mo ng sistema. Gumawa ka ng simpleng budget plan. Alamin mo kung magkano ang dapat sa mga bills, magkano ang dapat mong itabi, at magkano naman ang para sa mga luho mo. Ilista mo lahat ang gastos mo, kahit yung pinakamaliit lang. Kasi minsan, yung maliliit na gastos araw-araw, yan ang malakas kumain sa budget mo. Kapag natutunan mo nang itrack ang pera mo, mas magiging malinaw kung saan napupunta ito. Hindi mo kailangan maging accountant para maging maayos sa pera. Ang kailangan mo lang ay maging disiplinado. Tandaan mo, hindi mo pwedeng kontrolin ang hindi mo kayang bantayan. Kaya kung gusto mo maging financially free, simulan mo sa simpleng habit ng pag-aalaga sa bawat piso at pag-track nito. Ang pangatlo, ang ipon ay hindi lang para sa emergency. Ito ang pundasyon ng freedom na inaasam mo. Marami ang nag-iipon kapag may sobra lang, pero ang problema kadalasan wala naman talaga kasing natitira. Ang ipon ay hindi dapat ginagawa kung kailan lang convenient. Dapat itong inuuna bago ang lahat. Kasi kung maghihintay ka ng tamang panahon para mag-ipon, hindi talaga darating yun. Ang tamang panahon ay ngayon. Kahit maliit lang basta tuloy-tuloy, lalaki din yan. Ang ipon ay hindi lang proteksyon sa emergency. Ito rin ang daan papunta sa financial freedom na inaasam mo. Kasi isipin mo nga ito, gaano ka ba talaga kalaya kung ang bawat sweldo mo ay nakaabang sa mga bayarin? Gaano ka kalaya kung ang bawat sakit o aberya ay kailangan mong umutang? Ang pag-iipon ng pera ay nagbibigay sa iyo ng peace of mind. Ito ang buffer mo para sa mga biglaang gastos. At higit sa lahat, ito ang unang hakbang para makapagsimula kang mag-invest patungo sa iyong financial freedom. Sa bawat piso na natitira, isipin mo na hindi lang ito bilang isang pera, kundi bilang isang binhi ng kalayaan na inaasam mo. Ang pang-apat, ang pera ay dapat pinapalago at hindi itinatambak sa bangko. Maraming Pilipino ang marunong mag-ipon, pero kakaunti lang ang marunong magpalago dahil na rin sa natatakot sila. Marami kasi ang nagsasabi na baka malugi lang yan o kaya naman baka mawala lang. Pero isipin mo,
Kung itatago mo lang ang pera mo sa bangko, sa alkansya o sa ilalim ng unan mo, hindi rin naman ito lalago. At habang tumataas ang presyo ng mga bilihin, nababawasan ang halaga ng pera na nakatambak lang. Kaya kailangan mong matutong mag-invest. Hindi kailangan na agad na malaki. Pwede ka naman magsimula sa maliit lang basta consistent. Pwede ka magsimula sa mga mutual funds, stocks, o kahit sa mga small business na kaya mong i-manage. Ang mahalaga ay matutong gumalaw ang pera mo kasi ang pera mo na hindi kumikilos, unti-unti itong nababawasan ng halaga. At tandaan mo na ang investing ay hindi lang para sa mayayaman. Ito ay para sa mga taong gustong umangat sa buhay. Ang tunay na sikreto ng mga umaasenso ay hindi lang sa marunong silang mag-ipon, kundi marunong din silang magpalago ng perang tinatabi nila. Ang panglima, ang pera ay dapat pinoprotektahan. Isang emergency lang, pwedeng mawala ang lahat ng pinagpaguran mo. Maraming pamilya ang bumabalik sa zero dahil walang proteksyon ang pera nila. Ang ibig sabihin ko ng proteksyon ay yung hindi pag-iingat sa paggastos, kundi paghahanda sa mga hindi inaasahang pangyayari. Dapat may emergency fund ka na sapat sa 3 hanggang 6 na buwan na gastos. At bukod doon, dapat din ay may insurance ka, like health o life insurance. Makakatulong ito para hindi ka mabigla sa oras ng mga pangangailangan. Hindi mo naman kailangan na maging paranoid, pero dapat maging handa ka. Kasi sa totoo lang, hindi mo alam kung kailan darating ang problema. Kaya mas mabuti na may plano ka kaysa magsisi sa huli. Ang perang pinaghirapan mo ay hindi lang para sa kasalukuyan, kundi para din sa security mo para sa kinabukasan. Kaya protektahan mo ito at gaya ng pagprotekta mo rin sa pamilya mo. Ang pang-anim, ang utang ay dapat ikaw ang may kontrol, hindi ikaw yung kinokontrol. Ang utang ay parang apoy. Kung marunong kang gumamit, makakatulong ito. Pero kung pabaya ka, pwede kang masunog. Maraming Pilipino ang natutong umasa na lang sa utang, lalo na sa credit card. At kadalasan, maliit lang ang binabayaran nila o yung minimum fee, kaya pagdating ng cut-off, malaki ang interest na binabayaran nila. Kaya bago ka mangutang, tanungin mo muna ang sarili mo kung kailangan mo ba talaga ito. May mga utang din naman na maganda, katulad na lang ng utang para pang simula na negosyo o pang invest. Basta ang importante ay may plano kang magbayad. Pero kung uutang ka para sa luho, delikado yan. Ang utang na hindi mo kaya makontrol ay parang lubid na unti-unting humihigpit sa leeg mo. Tandaan mo palagi na mas kaunting interes ang binabayaran mo, mas maraming pera ang natitira para sa'yo. At habang kontrolado mo ang utang, mas malaya kang gumalaw sa buhay mo. Ang pampito, ang mindset mo sa pera ang magdidikta ng kinabukasan mo. Minsan, hindi pera ang dahilan kung bakit tayo naghihirap sa pera, kundi ang pananaw natin dito. Marami ang lumaki sa paniniwalang masama ang pera o kaya naman pera ang ugat ng kasamaan. Pero isipin mo ito, kung ayaw mo sa pera, bakit mo pinagpapaguran itong kitain araw-araw? Tandaan mo kasi na ang pera ay hindi naman talaga masama. Ito ay isang tool. Kung marunong kang gumamit nito, makakagawa ka ng kabutihan sa maraming tao. Pwede mong matulungan ang pamilya mo, magbigay sa mga nangangailangan, at mabuhay ng may dignidad. Pero kung hahayaan mo na kontrolin ka ng pera, dun ito nagiging problema. Kaya kailangan mong baguhin ang mindset mo. Huwag kang matakot na maging maayos at mag-manage ng tama pagdating sa pera. Hindi ito kasalanan. Ang kasalanan ay kung alam mo na ang tama pero hindi mo pa rin ginagawa. Kapag tama ang pananaw mo pagdating sa pera, lahat ng desisyon mo tungkol dito ay mas magiging maayos. At yan ang tunay na magiging simula ng pagyaman mo, hindi lang sa bulsa, kundi sa isipan mo. Ngayon, alam mo na ang katotohanan tungkol sa pera. Hindi ito tungkol sa malaking kita. Hindi rin ito tungkol kung gaano karami ang trabaho mo o kung ilang oras ka sa opisina. Ang tunay na sikreto ay kung gaano ka kahusay sa paghawak, pagplano at magdesisyon tungkol sa pera. Tandaan mo kasi na ang pera ay hindi kaaway, kaibigan nito, basta marunong kang makisama. At isa pa, ang pera ay hindi dapat nagdidikta ng buhay mo. Ikaw dapat ang may hawak ng direksyon nito. Hindi mo naman kailangan na maging milyonaryo para maging masaya. Kailangan mo lang ay maging matalino, maging disiplinado, at maging handa. At higit sa lahat, maniwala ka na kaya mong baguhin ang sitwasyon mo ngayon. Dahil sa bawat desisyon na ginagawa mo tungkol sa pera, may kinabukasan kang nabubuo. Kaya kung gusto mong matutunan kung paano palaguin, protektahan at kontrolin ang pera sa paraang swak sa mga Pinoy, subscribe ka na rin kay Invest Up at like mo na rin ang video na ito. Kasi dito,
Matututo kang gawing kaibigan ng pera at hindi kalaban. Kasi sa huli, hindi ito tungkol sa magkano ang kinikita mo. Ito ay tungkol kung gaano ka katalino sa paghawak ng pera mo. At kung mahilig kayo sa mga videos tungkol sa pera, motivational business, like and share nyo lang ang video na ito at kita-kita po ulit tayo sa mga susunod na video.